Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nabahalang ilang mga turista ng mabalitaan ng isa sa mga sikat at dinarayong waterfalls o talon sa Cebu. Natuyo raw? True or false? Sa mga throwback post na lang daw muna mamamasdan ang ganda ng talong ito. Ito ang dinarayong Tumalog Falls sa bayan ng Oslob sa Cebu. Pansamantala muna kasi itong sinara sa publiko dahil nitong mga nakaraang linggo, tila wala na raw tubig na bumabagsak mula sa talon. Ang Tumalog Waterfalls natin ngayon, medyo natuyo na siya. Hindi na makaabot from the water source to the waterfalls. Kaya unti-unti na talagang natuyo. Bakit nga ba natuyo ang Tumalog Falls? Kuya Kim, saan nanggagaling yung tubig na bumabagsak mula sa talon? Kuya Kim, ano na? Ang tubig sa talon ay nagagaling sa iba't ibang mga sources. Maring nagagaling ito sa tubig ulan na naiipon sa mga ilog at sapa at pumupunta sa talon. Maari din galing sa mga ilog o sapa na dumadaloy sa mga matataas na lugar tulad ng mga bangin. Pwede rin galing ito sa mga spring o bukal. Ang mga talon, posible ring matuyo. Isa sa mga dahilan bakit natutuyo ang mga talon ay ang climate change. Dahil sa pag-init na panahon, mabilis nag-evaporate ang tubig o di kaya napakadalang ng pag-ulan. Maaari ding rason ang pagbabago ng heograpiya sa lugar. Kagaya na lang kapag may landslide o di kaya pinapatay yung istruktura sa lugar gaya ng dam. Sa kaso ng Tumalog Falls sa Oslob, ano kaya ang rason bakit ito natuyo? Natuyo yung tubig sa waterfalls by nature, panahon sa tag-init, yung river channel from the water source, patuyo na rin. Konti na lang yung overflowing water from the water source. Pero wala raw dapat ikabahala ang mga turista. Hoping na ito ay season lamang dahil way back 2016 ay naka-experience din kami ng ganito, natuyo, but bumalik naman. We continue maintain the area, yung malinis, may mga ginagawang improvements para pag magbalik na itong waterfalls natin, handa na sa pagbukas para sa mga tourist. Naway wala ng talon sa bansa ang matutuyo pa. Lalong ilan sa mga ito, pinagkukunan o source ng isang klase ng malinis na uri ng enerhiya. Ito ang Maria Cristina sa Iligan City sa Lanao del Norte. Napakagandang pagmasdan at ang agos ng tubig na bumabagsak mula rito ay napakalakas. Kaya isa ito sa pangunahing pinagkukunan ng hydroelectric power sa Mindanao. Ang hydroelectric power ay uri ng energy na nagbumula sa lakas ng tubig na umaagos at ginagamit upang lumikha ng kuryente. Isa itong malinis at renewable na source ng enerhiya. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.